mga kababayan, wala na. Napraning na. Tuluyan na talagang nasiraan itong si Mike Abby. Baliw na mga kababayan. Sa kakaisip, nabaliw sa kakaisip kung ano ba talaga ang paraan para masira itong si Vice President Sara Duterte sa mata ng ating mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna tayo ng magandang hapon sa ating mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Mike Abby, talagang ayaw tumigil. Araw-araw mga kababayan. Minsan natatawa na lang ako sa taong ito. Tingnan ninyo baka sabihin ninyong nagsinungaling ako. Yung social media account nitong si Mike Abby, walang ibang laman yan. Walang ibang balita yan. Kung hindi puro Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Duterte, makukulong na, maganito na, ma-impeach na. Ganon mga kababayan. Kadespirado. Itong si Mike Abby. Kung ano-ano na lang talaga yung gusto niyang iparating sa ating mga kababayan para bumaba yung tingin ng ating mga kababayan sa ating Vice President na si Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Pero diyan siya nagkakamali. Kasi nga, itong mga tao na ito, sila yung dahilan kung bakit yung ating mga kababayan ay mas lalo pang minahal itong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, mali-mali naman mga kababayan yung mga ipinaparating nila. Lalong-lalo na itong si Mike Abby na isang journalist. Ulitin ko nga mga kababayan, nasabi ko na ito, ilang beses ko na ito nasabi. Itong si Mike Abby, ito yung nakita ko na journalist na napakabugok. Sobrang bugok mga kababayan. dahil nga sa gusto niya na bumagsak ang rating nitong si Vice President Sara Duterte, sinisiraan niya. Makukulong na daw sa ICC, ma-impeach na daw. Talaga naman, Mike Abby hindi na makakatulog. Wala nang tulog si Mike Abby, kaya yung tornilyo mo lumuluwag na. Matulog ka naman minsan, Mike Abby. Gumawa ka naman ng ibang reaction video. Wag naman yung pinagkakitaan mo na lang lagi. Itong mga Duterte, mahiya ka naman sa balat mo. Talaga bang kailangan talaga sa pirul mo yan? Na kailangan araw-araw talaga? Magkano ba ang dahilan bawat video mo na may paninira kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte? Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa mga kababayan. Baka sabihin ni Mike Abby na mga katulad tayo ng kanyang mga supporters na mga tanga. Ibahin mo kami, Mike Abby. At siguro naman talaga, alam naman itong si Mike Abby na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay mabasura talaga. Isang pinagkukuhanan natin ng basihan mga kababayan, yung sinabi ng isang batikang abogado, itong election lawyer mga kababayan na si Makalintal, Attorney Makalintal. Talagang magaling na abogado yan. Mabasura daw talaga. Hindi na matuloy itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siguro naman alam nitong si Mike Abby, kaya nataranta si Mike Abby mga kababayan. Alam nito kasi nga nagmula din yung mga balita na yan sa mainstream media. Panayam yan kay Attorney Mac. Imposible namang hindi niya alam. Kaya itong si Mike Abby gumagawa na lang ng kwento na wala namang tawag nito basihan kasi nga nataranta. Baka mamaya mawala yung pirul mga kababayan. Baka mamaya mawala yung magkano ang dahilan baka bawat video. Kaya habang maaga pa, hindi pa nabasura itong impeachment, kung ano-ano na lang yung mga kasinungalingan na ipinaparating nitong si Mike Abby na ito sa kanyang mga supporters. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Pag-usapan po natin itong magkasabay or sabay-sabay na kaso ni Sara. Sabay-sabay nyo lahat. Kaya kailangan makinig po ninyo kayo. Importante ito. Sige, makinig kami para
at may mga speculation ngayon na baka daw hindi na matuloy yung impeachment trial kasi huhulihin si Sara dahil sa crime against humanity sa ICC. Hindi po ganon. Okay? Ganito po ang mangyayari. Paano? Si Sara, humarap o hindi sa impeachment, tuloy ang impeachment. Kasi ang impeachment o article of impeachment ay nasa Senado na. Hindi na yan pwedeng ma-withdraw, hindi yan pwedeng i-stop. Pag sa oras na maumpisahan. Si Sara... Sigurado ka ba talaga sa pinagsasabi mo, Mike Abby, na hindi na mahinto yung impeachment na yan, oras na maumpisahan? Sigurado ka ba? Pagkatapos ng eleksyon, mga kababayan, ilang araw na lang ba manunungkulan yung mga dating mga nailik na yan, na mga senador na yan? Di ba papalitan na sila ng bago? Pati yung mga congressman na yan, papalitan na ng mga bago yan. Papayag ba yung kampo ni Vice President Sara Duterte na wala pa naman sila sa posisyon, pero sila yung magiging judge doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Diyan pala, Mike Abby, dapat mag-isip ka na. Sige, patuloy natin. Pwedeng humarap o hindi sa impeachment court. Kung siya ipapatawag ng mga senador, obligado siyang humarap. Kung hindi naman niya pwedeng isipagsiksikan ang kanyang sarili. Kasi ang impeachment court, senator judges, ang masusunod kung kailangan ba si Sara o hindi sa trial. Kasi mga abogado na ang pwedeng humarap dyan. Ganun po yun. So isa yun sa dahilan na kung si Sara ay maaresto ng ICC. Naginip talaga ito? Dahil sa kanyang kaso, crime against humanity, co-accused ng mga ng Duterte, hindi po matitigil ang trial. Ibig sabihin ganito, halimbawa lang, hindi ko sinabing nangyayari na. Although yung diba sinasabi, nandiyan ako hanggat di ko nakikita yung warrant of arrest at aksyon ng pulis. Ibig sabihin, hindi pa natin pwedeng sabihin nandiyan na or may arrest warrant na. Ako, ang sinasabi ko, kung sakali dumating ang warrant, tala ng Interpol, ipapatupad ng Executive Department, ng Police, DILG at ng DOJ, pwede siyang arestuhin. Kahit Vice President siya, pwede siyang arestuhin. Kasi ang kapangyarihan ng ICC ay na nga po mag-imbestiga, maglitis ng mga head of state, mga matataas na opisalis ng pamahalaan sa buong mundo. Pagmimbro. So kahit siya ay Vice President, pwede siyang mahuli. At pag siya'y nahuli, halimbawa nahuli, nadala sa day, tuloy pa rin ang trial. Kasi ang trial ng impeachment trial, administrative case lang yan. Pag-removal, pagtanggal sa posisyon, ang impeachment. Walang jail, walang pagkakakulong. Walang authority ang Senado magpakulong. Ang authority ng impeachment court ay magtanggal lang sa posisyon. Actually, na-impeach na si Sara sa Kongreso. Na-impeach na siya. Pero sa ilalim ng proseso, na-impeach sa Kongreso, pero kailangan patunayan at magkaroon ng trial sa Senado. Yun yung pinali. Halimbawa. Na? Okay? Si Sara ay guilty. Tanggal na. As Vice President, kung yan ang magiging desisyon ng Senado, after ng trial, hindi na siya makakaroon ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Yan siya takot. Sa anumang public office. Okay? Kung halimbawa naman ay acquittal siya, hindi na patunayang guilty sa impeachment trial, pero siya ay nakulong at nasa ICC, hindi magagamit yung acquittal para acquittal niya sa impeachment para i-release ng ICC kasi walang jurisdiction at walang pakialam ang ICC sa internal problem ng Pilipinas. So, hindi sila manghihimasok. Diyan talaga napakabugok talaga ito yung Mike Abby na ito. Hindi na makialam yung ICC sa jurisdiction ng Pilipinas kay tawag nito kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Talagang walang pakialam. Dahil nga hindi na tayo membro ng ICC. O bakit kailangan doon lilitisin kung halimbawa man may warrant o may mga reklamo din laban kay Vice President Sara Duterte? Diyan pa lang, mga kababayan, sa mga sinasabi nitong si Mike Abby, halatang halata na talagang pamumulitika lahat yan. Anong karapatan ng ICC para litisin
yung isang mamamayan ng Pilipinas, hindi tayo membro at gumagana. Yung ating hustisya dito sa ating bansa, yan yung pinaglalaban ni Senadora Amy Marcos. Kaya nga nagkaroon ng Senate hearing tungkol dyan. Para talakayin yan kasi nga alam nila Vice President Sara Duterte, hindi yan lingid sa aming kaalaman, na talagang ipapaaresto sila. Dahil nga ito ay klarong-klaro na pamumulitika. Gusto talaga ng administrasyong ito na mawala ang mga Duterte, na hindi na makatakbo, hindi na makahawak ng posisyon. Kasi nga takot kayo. Yan ang katotohanan, mga desperado kayo, mga hinayupa kayo. At yung impeachment na sinasabi mo, na matanggal si Vice President Sara Duterte, ito mga kababayan, maganda ito. Kasi nga, mas matalino talaga ito. Dito tayo maniwala. Wag tayong, kayong mga supporters nitong si Abe, mag-isip-isip kayo. Hindi ba kayang tusukin ng karayom yung mata niya? Para naman mahimas-masan itong tao na ito. Ito mga kababayan ha, ito'y mula kay Attorney Makalintal. Kung ano ba ang mangyari sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siguro marami na nakakaalam nito. Ito, panoorin natin ito. Asa na? Wala. Ibalik natin. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan. Kasi walang... Di ba? May gabi? Patay na yung impeachment case na yan kung sisimulan sa June 2. Di ba? Patay na, ibig sabihin, patay lahat ng kuko mo. Napakasinungaling kang hayop ka, talagang gusto mo talagang iparating sa mga subscriber mo, sa mga followers mo, na ganito ang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Ito, patuloy natin. Ang panahon, ang present Senate nito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ka ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up yung previous matters and proceedings. Nagbago na. Yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, i-consider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kaso ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niya na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre sa nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang Yan, maliwanag yan mga kababayan ha. Hindi na pwede. Kasi nga, bago na. Magiging bago yung mga senador, yung mga congressman ng mga NPA, wala na yan kasi matatalo na yung mga yan, lalong-lalo na itong si Abante, si Paduano, si Chua, si Valeriano, si Fernandez. Wala na si Fernandez kasi nga tumakbong gobernador. At itong wala namang kalaban pa lang si speaker mga kababayan, si Lalay. Wala pa lang kalaban si Lalay mga kababayan sa kanilang lugar. Yan na nga mga kababayan, itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mabasura ito. Kaya nga aburido na itong si Mike Abe. Kung ano-ano na lang yung mga ipinaparating na mga kasinungalingan sa kanyang mga supporters. Wala namang alam yan si Mike Abe. Dito kay maniwala kay Attorney Mac. Wala, hindi pwedeng magsampa pa ulit ng isa pang impeachment. Dahil sa isang taon dapat isa lang ang impeachment, no? Natatalakayin. Kung mabasura yan, kung wala na talaga, hindi na matuluyan, di ba walang impeachment, hayang buhay ni Vice President Sara Duterte. Gagawa na naman kayo ng paraan para masira si Vice President Sara Duterte. Ikaw, Mike Abe, gumawa ka ng paraan. Kumain ka ng
kung ano-anong kainin mo para maniwala sa yung taong bayan. Yun nga, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Mababaliw ko na lang Mike Abby sa kakapanira kay Vice President Sara Duterte, hindi ka magtatagumpay. Shoutout kay Sinri Lungasa. Shoutout kay Ronald Pagyo. Shoutout kay Ma'am Idisa Borbi. Shoutout kay Modisto Gigulyan. Shoutout kay Romilda Marilius. Shoutout kay Catherine Basa. Shoutout kay Danilo Calao. Excuse me. Shoutout kay Eduardo Bungko. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Nitski Mahinay. Shoutout. Shoutout na rin kay Ernest Mark Reyes. Ma'am Joyce, Ma'am Idisa Borbi. Tapos na kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Palaban Gil. Shoutout sa iyo, Idol, ha. Sami Trabahada Cooper at kay Ju Dargs. Kay Nelda Gyok. Yun ang dito na lang muna at once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.